Tahimik ang hapon sa barong-barong na tirahan nila Jillian. Sa kabila ng kaliwat kanang tunog ng kariton, tricycle at mga batang naglalaro ng tek sa kalsada ay may kakaibang katahimikan sa loob ng bahay nila. Parang may inaabang sigaw o marahil isang bagong pasakit. Si Jillian Marquez, 22 taong gulang, ay likas na maganda. Maaliwalas ang kutis, kayumanggi at may mga matang parang laging may tanong na malalim at tahimik. Mabait siyang dalaga, hindi mapagreklamo, hindi palasagot, at higit sa lahat, marunong rumispeto kahit sa mga taong halos hindi na siya tinuturing na tao. Mula pa pagkabatay, siya na ang gumagawa ng halos lahat sa bahay. Maglaba, magsaing, magsalok ng tubig, mag-igib, maglinis, at magbantay sa tindahan nilang halos puro utang ang laman. Nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa paggawaan, ay sa kanya napunta ang lahat ng responsibilidad. Hindi na siya nakapagtapos ng kolehiyo. Dati scholar siya sa isang pampublikong universidad. Pero nang mawalan ng kita at puro sugal na lang inatupag ni Aling Tonyang, ang madrasta niyang halos araw-araw siyang minumura, ay napilitan siyang huminto. Walang pakinabang ang diploma kung gutom ka, sabi nito. Nasa tapat siya ng lababo at pinipigang basang-basahan nang mapansin niyang may dumarating, si Aling Tonyang. Dala-dalang isang supot na may laman yatang sardinas, isang sachet ng kape at kalahating kilong bigas. Ba't ang bagal mong gumalaw, Jillian? Hindi ka pa tapos dyan? Buong araw ka na dyan ah. Sigaw ng babae sabay dambot ang tsinelas at tinapik si Jillian sa tagiliran. Napasinghap si Jillian, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla. Pasensya na po. Mahina niyang sagot, bit-bit ang galit na hindi makalabas sa kanyang dibdib. Mahigpit ang hawak niya sa basahan. Tse, puro ka pasensya. Kung may palamunin lang akong matino rito, di sana hindi ako ganyan kadurog sa utang. Tuloy-tuloy ang bunganga ni Aling Tonyang habang isinilampak sa mesa ang supok. Tahimik na kinuha ni Julian ang dala na madrasta. Maingat niyang inilipat ang laman ng lalagyan at sinimula ng magluto ng kanin. Ano? Wala ka na namang idadagdag? Hindi ka ba nakakakita ng trabaho dyan? Kahit katulong, mas okay kaysa nakatunganga ka lang dito. May in-applyin pa ako kahapon sa palengke. Sa gulayan. Maglalabas na po sila ng listahan bukas. Pweh, anong klaseng trabaho yon? Ang baba ng kita riyan. Kulang pa sa isang kaning sigarilyo ang sahod mo riyan. Ang kailangan natin ay malaking pera. Yung tipong bayad ang lahat ng utang ko sa 3 buwan. Napatigil si Jillian. Lumingon siya kay Aling Tonyang at saka napabuntong hininga. Sa kabila ng lahat ay hindi siya sanay sumagot. Ni minsan ay hindi pa siya natutong makipagtalo sa babaeng ito. Hindi niya kayang tumaas ang boses. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggaling na kahit paminsan ay hindi ito karapat-dapat. Habang sumisingaw ang amoy ng sinaing, ay naupo si Jillian sa bangkong gawa sa pinagtagping kahoy. Tahimik siya naghintay ng susunod na utos. Ngunit salit na mag-utos, ay napansin niyang may kausap sa cellphone sa Aling Tonyang. Pabulong ito nung una, pero unti-unti nang lumalakas ang boses habang nagagalit. Hoy! Huwag mo akong binobola rin ha? Sabi mo 1 linggo lang. 4 na buwan na. Hindi na to biro. May sagot sa kabilang linya, pero di marinig ni Jillian. Oo. Sige. Basta ayusin mo yan. May ibibigay ako sa'yo. Yung sabi ko sa'yo noon. Oo. Siya nga. Di kunin mo na. Huwag mo lang akong idamay sa kaso ha. Napatigil si Jillian sa paglalagay ng mga tika sa kawali. Parang may kakaiba sa tono ng usapan. Lumingon siya sa direksyon ng madrasta. Nakatalikod ito, pero rinig na rinig niya ang huling sinabi. Basta ang usapan, bayad ang utang ko ha. Isusuko ko na siya. Sabihan mo lang kung kailan mo siya kukunin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jillian. Siya? Sinong siya? Ako ba yun? Sa isip-isip niya. Tahimik siyang lumapit
at bahagyang pasimpleng sumilip. Pero agad siyang napatras nang lingunin siya ni Aling Tonyang. Oh, anong tinitingin-tingin mo riyan ha? Wala po. Luto na po yung kanin. Magpiprito na po ako ng itlog. Hindi na sumagot si Aling Tonyang. Pero ang mataas itong titig ay parang patalim na tumama sa likod ni Julian. Kinagabihan, habang tahimik na naglalabas si Julian sa labas ng bahay, ay narinig muling may kausap si Aling Tonyang. Sa pagkakataong to, ay mas mahinahon ang tono nito, pero mas mabigat at mas formal. Bukas ng gabi. Oo. Diyan sa kanto ng lumang iskinita. Ihahatid ko siya. Basta ha, siguraduhin mong dala mo ang pera. Ayoko ng abirya. Nalaglag ang isang sinampay mula sa sampayan, ngunit hindi yun ang dahilan ng pagkagulat ni Julian. Muli niyang narinig ang malupit na katotohanan. Ibinenta ako ni Aling Tonyang sa kung sino mang pinagkakautangan niya. Tanging isip lang ang kausap ng kawawang si Julian. Hindi niya alam kung paano tatanggapin yon. Hindi siya makasigaw. Hindi rin siya makatakbo. Parang naging bato ang kanyang mga paa. Sa kabila ng lahat, ay hindi niya inakalang hahantong siya sa ganito. Sa gabing yun ay hindi siya nakatulog. Nakahiga siya sa lumang banig at nakatalakbong na manipis na kumot. Tahimik ang pinakikinggan ng bawat kaluskos, bawat hakbang at bawat pag-ubo ni Aling Tonyang mula sa kabilang silid. At habang humahapting mga mata niya sa antok at pagod, ay isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isip. Paano ko ililigtas ang sarili ko kung wala akong kahit sinong masasandalan? Kinabukasan, maaga pa lang, ay abala na si Julian sa pagbabalaw ng labada sa may gripo sa kanto. Mabigat ang katawan niya sa puyat at mas mabigat ang dibdib sa pinakikingkang pabulong na tawanan nila Aling Tonyang at dalawang lalaking hindi niya kilala. Nakapwesto ang mga ito sa looban, nag-iinuman at tila may tinatapos sa transaksyon. Ilang ulit niya nang naririnig ang katagang, sigurado to ha, at tulang sablay. At sa tuwing babanggitin ni Aling Tonyang ang salitang siya, ay napapatigil si Julian sa pagbabanlaw. Tarantado ka, Andrew. Huwag mong kalimutan. Diyan mo siya sunduin ha, sa tapat ng karinderya ng Mang Simoy. Ayoko ng eksena. Basta, pasakayin mo agad. Ani Aling Tonyang habang hinihit-hit ang mamurahing sigarilyo. Si Andrew na isang lalaking nasa late 20s. Nakaitim na polo at maayos ang tabas ng buhok ay tahimik lang nakikinig. Halatang sanay sa ganitong transaksyon. Copy, ma'am. Nakaayos na po lahat. Si boss na lang pong hihintayin. Di ayusin ninyo. Basta huwag niyo akong ilalaglag ha. Kung hindi, masisira tayo riyan. Biglang tumigil si Julian. Sa harap ng rumaragas ang kaba, ay napakuyom siya ng palad. Hindi to pwede. Hindi to pwedeng mangyari. Patuloy ang pakikipag-usap ni Julian sa kanyang isip. Pero bago pa siya makaisip ng kahit anong paraan para makaligtas, ay bigla na lang siyang tinawag ni Aling Tonyang. Oh, Julian! Tara, tagbihis ka. Iba-body scrub kita para di ka naman mumukhang galing sa puso. Ano po? Tanga. Huwag ka nang magtanong. Basta sumama ka. May pupuntahan tayong dalawa. At sumunod ka lang sa sasabihin ko ha. Kundi mas malaking gulong aabutin mo. Nang sumunod na hapon, tulad ng bilin, ay sinama siya ni Aling Tonyang sa tapat ng karinderya ni Mang Simoy. Doon ay may isang itim na sasakyan ang nakaabang. Sumakay ka na. Huwag ka nang pa-sweet-sweet dyan ha. Maya ka nga. Mayaman niyang kukuha sa'yo. Minsan lang to. Jackpot ka pa. Utos ni Aling Tonyang, sabay tinapik siya sa likod. Bakit po ba? Manahimik ka na nga lang dyan. Sa wakas mababayaran na rin ang mga utang ko. Hindi na nakatanggi pa si Julian nang marang hawakan ng lalaking lumabas mula sa kotse ang kanyang braso. Si Andrew. Maayos ito, magalang at tahimik. Pero ramdam niyang pagiging malumanay nito. Miss, we're not gonna hurt you. We just need you to come with us. Anil to, nakalmado ang boses. Tahimik na sumakas si Julian. Lumingon siya sa kinaroroonan ni Aling Tonyang
Nakatawa ito. Masaya na para bang nanalo sa pustahan. Wala nang luhang lumabas kay Julian. Ubos na siguro. Sa bawat pag-andar ng kotse ay naramdaman niyang lumalayo na siya hindi lang sa looban, kundi sa lahat ng alam niya sa buhay. Matapos ang mahigit 30 minutong biyahe, ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking mansyon sa loob ng isang subdivision. Mamahalin ang gate, may gwardyang nagbukas, at ang driveway sementadong walang putik o kalawang. Pagkababa ni Julian, ay inaka siya ni Andrew papasok sa loob ng bahay. Boss is waiting inside. Walang kibong sumunod si Julian. Nanginginig ang kamay niya, pero matigas ang muka at pinipigilan ng takot. Pagpasok nila sa malawak na sala, ay bumungad sa kanyang isang lalaking nakaupo sa leather sofa. Maayos ang postura, nakaitim na polo shirt at dark jeans, at halatang hindi ordinaryong tao. Makinis ang mukha, matangos ang ilong, at mapupungay ang mga mata. Ito, si Raven Trinidad, ang CEO ng Trinidad Holdings, isang kumpanya sa real estate at construction. Gwapo, matikas, at may presensyang hindi madaling lapitan. Wala pa man siyang sinasabi pero ang tahimik ng pagtingin ay parang pumapasok sa kaluluwa. Boss, she's here. Ani Andrew sa bayo ko. Tumangaw si Raven at tinurong upo ang nasa tapat niya. Please, sit down. Tahimik na naupo si Julian, bagamat nakayuko. Tinitigan siya ni Raven ng matagal. Tahimik, parang sinusuring buong mukha niya. Saka siya nagsalita ng bababang boses at may halong gulat. Your face, you look familiar. Napatingala si Julian, parang may kung anong kirot sa dibdib niya sa narinig. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may pamilyar sa boses ng lalaking kaharap niya ngayon. Muli siyang tiningnan ni Raven. This time ay mas mariin. Parang may ala-ala siyang hinuhukay sa likod ng kanyang isip. Ikaw ba yung babae sa bangin 5 years ago? Sa Batangas? Po? You're here. The girl who pulled me up when I almost fell off that cliff. Marahang ani at parang hindi makapaniwala. Natigilan si Julian. Bigla ring bumalik ang ala-ala. Isang gabing umuulan ay may narinig na sigaw si Julian habang namumulot ng kahoy malapit sa isang retreat area. May lalaking halos mahulog sa gilid ng bangin. At siya ay wala sa sariling bumuhat at humila rito paakyat. Saka siya tumakbo na hindi man lang lumingon. Hindi inaasahan ni Julian na ang lalaking yon ay siya rin palang kaharap niya ngayon. You're the girl 5 years ago. Sa bangin. Ikaw yung tumulong sa akin, di ba? Naaalala niyo po? I never forgot actually. I looked for you. Here's everywhere. Pero kahit pangalan mo, ay wala akong alam. Napayuko si Julian. Parang may humaplos na lamig sa kanyang likod. Sa dami ng dinanas niyang sakit sa piling ni Aling Tunyang, ay minsan hindi niya naisip na may isang taong naghahanap sa kanya. Isang taong importante. Hindi ko rin po akalain kayo yun. Akala ko po mamamatay na kayo noon. Ang daming dugo sa ulo ninyo. I owe you my life. Katahimikan. Tanging pintig ng dibdib ni Jillian ang maririnig niya sa loob ng kanyang pandinig. Parang ang layo ng pagitan nila, kahit halos isang dipala ang layo ng katawan nila. Pero, bakit niyo ako pinakuha? Mahinang tanong niya na may alinlangan. Nagpalitan ng tingin sina Raven at Andrew, ang kanyang tapat na assistant. Tumango si Raven at tila naisipan ang sabihin ng totoo. I'll be honest. May offer akong ginawa sa isang babaeng nagangalang Antonia. Utang na worth almost 200,000 pesos. Kapalit ng ilang buwang serbisyo ng babae. Hindi ko alam kung sinong ipapadala niya. Alam po ba niyong ako yun? No. I only learned now. The moment I saw you, I knew. Ikaw yun. Ikaw yung tumulong sa akin. And I want to help you now. Tulong? I know how this sounds.
But I'm not asking for anything. Unkind. Nilingon ni Raven si Andrew. Andrew, please. Pakikuha yung folder. Lumapit si Andrew sa lamesa, kumuha ng puting folder at iniabot kay Raven. This is a work contract. Tutulungan mo lang lola ko sa pang-araw-araw. May Alzheimer's siya. Ayoko nang paulit-ulit na caregiver. I need someone kind. Someone genuine. Like you. Sabi ni Raven habang inaabot ang folder kay Julian. Nangatalang kamay ng dalaga habang binubuklat ng dokumento. Tunay na may pirma, may sahod at may terms. Wala na isang bastos o kadududang kondisyon. Pero bakit po ako? Ang dami pong mas may karanasan. Because I trust you. And more importantly, gusto ko makabawi. Nag-init ang mata ni Julian. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya rin alam kung saan nagagaling ang sakit na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Siguro dahil ngayon lang siya pinakitaan ng ganitong klase ng respeto. Matapos ang ilang taon ng pagiging alipin sa bahay ng madrasta niya, ay ngayon lang siya tinanong. Ngayon lang siya pinili. Hindi dahil kailangan, kundi dahil siya. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ako marunong makahilubilo sa mayayaman. Hindi ako sanay sa mga bahay na ganito kalaki. Sa amin, sa squatter, wala kaming mesa. Lata lang po ng sardinas ang pinagkakainan namin minsan. I'm not asking you to change. Just be you. Pero, Julian, you saved my life. Let me save yours. Putol ni Raven sa sasabihin pa sana ni Julian. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, ay naramdaman ni Julian na parang may sinag ng araw na tumama sa puso ng kanyang dibdib. Maliit, ngunit sapat para palambutin ang mga pader na tinayo niya sa laban sa mundo. Sa kabila ng pangambang pananatili ni Julian sa mansyon, ay hindi kailanman siya pinakitaan ni Raven ng hindi maganda. Isang araw, ay mabagal ang mga hakbang ni Julian habang bitbit ang tray ng tsaa at biskwit. Nasa garden si Raven, abala sa laptop habang may kausap na telepono. Mula sa balkonahin ng malaking mansyon, ay tanaw niyang binatang suot ang puting long sleeve na bahagyang naka-unbutton at itim na slacks. Tila isang larawang hinugot mula sa magazine. Ngunit sa likod ng kasuotan ay alam ni Julian na siya isang CEO na sanay sa mundo ng negosyo at hindi ng isang simpleng babaeng tulad niya. Sir, ito na po yung tea. Mahina niyang sabi na inilapag sa masang bato. Tumingin si Raven at ngumiti ng bahagya. Thanks, Julian. You can sit if you want. Actually, I was about to take a break. You can keep me company. Alok nito habang tinatanggal ang earphones. Hindi alam ni Julian kung tatanggapin ba niyang alok. Laging may alinlangan sa kanyang dibdib na kahit pa ilang araw na siyang naninirahan sa mansyon at kahit pa tila unti-unti nang lumalambot ang pakikitungo ni Raven. Pero hindi niya makakalimutan ang simula ng lahat. Ang pagkagulat niya nang sapilitang isinakay sa kotse ng estrangherong si Andrew, ang assistant ni Raven. Ang pagdadala sa kanya rito sa mansyon. At higit sa lahat, ang pagtatapat ng lalaki na siya, si Julian, ang babaeng matagalang hinahanap ni Raven. Ang babaeng minsang sumagip sa kanyang buhay, 5 taon na ang nakakalipas. Hindi ko talaga akalain ikaw pala yun. That day, I thought I would die sa bangin na yun. Pero dumating ka. You pulled me up. Kahit hindi mo kilala. You risked your own life. Wika ni Raven noon habang nakatitig sa kanya. Napalunok si Julian. Hindi niya rin makakalimutan ang araw na yun. Panahon yun ng tag-ulan at papunta siya sa bukid para maghakot ng kahoy. Nakitang may kotse sa gilid ng bangin na halos malaglag. Isang lalaki na kasabit sa sanga ng puno. Siyang tumawag ng tulong at siya rin ang unang humawak sa braso ng lalaki hanggang sa dumating ang mga pulis at rescuer. Hindi ko nakalain na maaalala mo pa ako. Of course I do. Hindi mo ba alam? I had people looking for you for years. Pero walang lead. Wala akong pangalan. All I knew was your face. I remember your eyes, yung boses mo.
Natahimik si Julian. Ngunit sa puso niya may namumuong tanong. Kung gano'n siya kahalaga kay Raven, bakit may kasunduan? Bakit parang binili ang katauhan niya mula kay Aling Tunyang? Nagsimulang dumaan ang mga araw. Maayos ang trato sa kanya ni Raven. Hindi siya ginagalaw, hindi pinipilit. Pinapayagan siyang gumala sa loob ng mansyon. Pati mga kasambahay mabait sa kanya. Ngunit, hindi pa rin siya tuluyang mapalagay. Hanggang isang umagang abalang nag-aayos ang bulaklak si Julian sa receiving area, ay may marahas na sigaw sa labas ng gate. Anak ng tinapa! Buksan niyo tong gate! Si Julian ang pakay ko! Napalingon ng mga kasambahay. Si Manang Aida, ang matandang katulong, ay nagkatinginan kay mga gardo. Ang driver. Si Aling Tunyang yun. Sabi ni Manang Aida. Isang sigaw muli. Julian, hindi mo na ako agad kilala ha? Akala mo naman kung sinong prinsesa. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Julian. Napaatras siya. Halatang hindi inaasahan ang pagsulpot ng madrasta. Hindi pa man siya makakilos, ay bumukas na ang malaking pinto. Bumaba mula sa itaas si Raven. Kalmado at maayos ang postura. Let her in. Utos niya kay Andrew na agad namang sumunod. Pagpasok ni Aling Tunyang ay parang bumagsak ang buong kanto sa ingay nito. Nakasuot pa ng matipis na duster at may buhok bang hindi naayos. Nakatsinelas at may bitbit na bayong. Ang laki pala ng bahay mo, Boss Raven. Siyempre, dapat lang no. CEO ka raw. Tinalo mo pa yung mga bira sa teleserye ha. Good morning, Aling Tunyang. Ano pong sadya ninyo? Magalang ngunit malamig ang tono na bati ni Raven. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iho. Kailangan ko lang sana ng 3,000. Kasi yung bunso ng kapitbahay ko, sinisinghot na naman daw yung rugby. Baka pwedeng, alam mo na, makiusap. Si Julia naman nandito pa, diba? I'm sorry, pero hindi po ako nagpapautang sa mga taong ginagamit ng iba para pasampan sariling kapakanan. Napaatras si Julian at lalo nang sumimangot ang madrasta. Ano? Hindi ka naman ganyan dati ah. Di ba nga binayaran mo ako para lang isama si Julian dito? Bigla kang may prinsipyo. Tumayo si Raven na matalimang tingin. I paid you not to buy Julian. I paid you para makalayo siya sa'yo. Mariin niyang sabi. Biglang lumakas ang boses na Aling Tunyang. Abay, mukhang lumalalim ang usapan dito ah. Ako ang nagpalaki sa batang yan. Bago ka dumating sa buhay niya, ako ang nag-alaga dyan. Tapos ngayon babastusin mo lang ako? Napansin ni Julian ang panginginig ng kamay niya. Nahihiya siya. Galit at takot. Lahat-lahat na naramdaman niya. Hindi mo siya pag-aari. She's not your property. Hindi siya alipin. At kung pumunta ka rito para saktan ang dignidad niya, then you're not welcome here. Ganun ha? Ganun na lang? Di akin na uli si Julian kung ayaw mo siyang tulungan. Napalingon si Raven kay Julian. Do you want to leave, Julian? If you want, I'll let you go. But if you choose to stay, no one can force you out. Mahinahon yung tanong. Hindi makapagsalita si Julian. Sa gitna ng lahat ng ingay, ay siya lamang may tinig na dapat pakinggan. Tumingin siya kay Raven at sa kanyang mga mata ay may tapang. May respeto. Hindi siya pag-aari nito. At hindi ito kagaya ng ibang lalaking ginamit lamang siya. Mananatili ako. Ayokong umalis. Muling hinarap ni Raven sa Aling Tunyang. Narinig niyo? Umalis na kayo. Hindi kayo pwedeng mag-skandalo rito. This is not your place anymore. Isang araw magugutom din yan sa piling mo. Malalaman mo rin ang totoo sa kanya. Iyon ang huling sigaw ni Aling Tunyang bago ito pinilabas ni Andrew, kasunod ng mga bantay. Nakatayo lang si Julian na natiling tahimik, ngunit sa dibdib ay may mabigat na batong natanggal. Hindi siya boses, hindi siya puhunan. Isa siyang babae at ngayon, sa wakas, ay may taong nagsabing hindi siya pag-aari ni Numan.
Lumapit si Raven sa kanya at tinapik ang kanyang balikat. You don't owe me anything, Jillian. I just want you to know that you are free to be who you want to be. Hindi nakasagot si Julian. Ngunit sa unang pagkakatao'y ngumiti siya. Hindi dahil ligtas na siya sa madrasta, kundi dahil sa piling ng lalaking to na parang unti-unting bumabalik ang respeto niya sa kanyang sarili. Hindi man niya inaasahan ay natagpuan ni Julian ang sarili sa loob ng isang bahay na malayo sa gulo, away at gutom, ang mansyon ni Raven. Sa simula nanatili siyang tahimik at laging may distansya. Bagaman maayos ang trato sa kanya ng binata, ay hindi niya pa rin maalis sa isipan ng pagkakakilanlan nito na mayamang lalaki na halos bilhin ang kalayaan niya mula kay Aling Tunyang. Pero habang lumilipas ang mga araw, ay mga simpleng bagay na nagsimulang bumago sa pagtingin niya sa binata. Isang umaga, habang tahimik siyang naguhugas ng tasa sa kusina, ay biglang lumapit si Raven sa likod niya. Hey, don't just use the sponge like that. Look, kailangan ng circular motion. Nagulat si Julian. Hawak nitong kamay niya at marahang ginabayan sa paghugas. Saglit siyang napatigil at napatingin sa amaamong mukha ni Raven. Ganito? Exactly. Tumawa si Julian at pilit niyang iniwas ang mga mata. Ngunit naramdaman niya ang kakaibang kilig na tumagos sa kanyang dibdib. Yun na marahil ang unang beses nang umiti siyang totoo. Hindi dahil napilitan, kundi dahil masaya siya. Kinabukasan, ay nadatnan si Raven sa likod ng bahay. May dalang making basket ng gulay at karne. Wanna learn how to cook adobo? Tanong ni Raven habang nakataas ang sangkilay. Hindi nakasagot si Julian. Nagdadalong isip siya. Hindi niya kabisadong kusina lalo't hindi siya sanay sa ganito. Come on, don't worry. Hindi ako magalit kung medyo mapait, I promise. Napangiti si Julian at sa unang pagkakataon, tumango siya. Doon nagsimula ang pagtuturo ni Raven sa kanya. Tinuruan siyang magtadtad ng bawang, magtimpla ng suka at toyo at huwag matakot magkamali. Sa gitna ng usok sa kusina at amoy ng nilulutong karne, ay bigla siyang napatigil. Grabe, marunong ka pala sa ganito? Of course, hindi naman porket ganito ang status ko sa buhay ay hindi na ako marunong sa kusina, no? I like cooking. It relaxes me. Tumango si Julian. Hindi niya aakalain na sa simpleng sandaling yon ay matututo siyang ngumiti habang may hawak na kutsilyo at kawali. Ilang araw lumipas, isang hapon na walang ulan, ay tinanong siya ni Raven. Do you want to learn how to drive? Napakunot ang noon ni Julian. Ako? Magmaneho? Hindi ko pa yan nasubukan kahit kailan. Then let's try. We'll go slow. Promise. Sabay abot ng susi. Walang gaanong tao sa labas ng mansyon, kaya't dun siya tinuruan. Si Raven ang unang nagpakita kung paano gamitin ang pedals, ang tamang hawak sa manibela, at kung kailan titigil. Sa unang attempt ay halos mapasigaw si Julian nang umusad ang sasakyan. Oh, kalma lang. Oh, brakes, brakes. Tao ni Raven habang hawak ang gilid ng upuan. Tumingin si Julian sa kanya at parehong natatawa. Bakit parang mas masaya ka kaysa sa akin? Because I'm with you. Sagot ng binata na medyo seryoso na ang tono. Hindi na nakasagot si Julian, ngunit ramdam niya ang pagtibok ng puso niya. Mas mabilis kaysa sa pag-andar ng sasakyan. Isang gabi, habang nasa garden sila at parehong nakaupo sa wooden bench, ay napatingala si Julian sa kalangitan. Dati, iniisip ko, hindi para sa akin ang mga gantong tanawin. Na baka hanggang dulo, madilim talaga ang langit. Pero ngayon, kahit papano, parang maliwanag na, kahit konti. Maybe you just needed someone to look up with you. Napalingon si Julian sa kanya. Seryosong mukha ni Raven at halatang walang halong biro. Bakit mo ginagawa to? Bakit ako? Because you saved me. Nagguguluhan man si Julian ay naalala niyang kwento nito. Ang lalaking tinulungan niya noon at ngayon
Sa bawat paglingon ni Raven, ay siya naman ang sinasagip nito. Isang araw, ay bigla siyang ginising ni Raven ng maaga. Dress up. We're going somewhere. Ha? Saan tayo pupunta? Tanong ni Jillian habang binubuksan ang bintana ng sasakyan. You'll see. Sagot lang ni Raven. Dinala siya nito sa isang lugar sa tabing dagat na tahimik at walang gaanong tao. Sa gitna ng buhangin at hampas ng alon, ay inilatag ni Raven ng isang picnic basket. Akala ko ba busy ka? Ani Jillian habang nakaupo sa banig. Not today. Today, you're my priority. Tugon ni Raven sabay abot ng isang baso ng juice. Nagkatingin silang dalawa. Sa pagitan ng katahimikan ay tanging tunog ng alon at tibok ng dibdib ni Julian ang naririnig niya. At sa mga mata ni Raven ay nakita niyang isang lalaking hindi lang mayaman, hindi lang magaling magluto o magpatakbo ng sasakyan. Nakita niyang lalaking marunong umintindi, maghintay, magpatawa at magparamdam ng halaga. Nang gabing yon, habang naghahapunan sila, ay hindi napigil ni Julian ang umiti habang sinusubukang lutuin ang sinigang. Lasang asin. Actually, medyo lasang dagat. Pareho silang tumawa. Pero masarap pa rin. Kasi ikaw ang nagluto. Dagdag ni Raven. Nagtamang kanilang mga mata. Hindi na kailangan ng salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay punong-puno ng damdaming pilit nilang tinatago. Sa loob ng isang buwan ng pagsasama nila ay unti-unti nilang nahanap ang ritmo. Mula sa pagiging magkaibang mundo ay naging magkakampi, naging magkaibigan. At sa bawat halakhak, bawat hapunan at bawat maikling sulyap ay naging mas mainit pa. Nang gabing yun habang sabay silang nag-aayos ng lamesa, ay hindi na iwasang mapatigil si Julian. Tiningnan niya si Raven na abalang nagkukuskus ng kutsara. Salamat. Napalingon si Raven. For what? Sa lahat. Ngumiti ang binata. Nilapitan si Julian at marahang tinapik ang balikat niya. You deserve more than just gratitude, Julian. You deserve the whole world. At sa sandaling yon ay hindi mo niya sabihin, naramdaman ni Julian na unti-unti nang nahuhulog ang puso niya sa lalaking noon ay kinatatakutan niya. Ngunit hindi niya alam kung handa na ba siyang magmahal o kung handa na siyang masaktang muli. Nang sumunod na araw ay tahimik ang buong paligid. Tanging mahinang ambon ang naririnig sa buwong ng maliit na gazebo sa likod ng mansyon. Sa ilalim nito ay nakaupo si Julian habang hawak ng isang tasa ng mainit na tsaa. Wala siyang payong. Basa ang kanyang buhok, ngunit hindi niya alintana. Sa kabila ng lamig ng panahon, ay may kakaibang init na nanunulay sa kanyang dibdib. Hey, why are you out here? You'll get sick. Sambit ni Raven habang papalapit. Suot ng itim na hoodie at may dalang towel. Napating si Julian sa kanya at pilit ngumiti. Gusto ko lang ng konting hangin. Lumapit si Raven, umupo sa kanyang tabi at marahang pinatuyo ang buhok ng dalaga gamit ang towel. Ah, you're so stubborn. Sanay na akong basang-basa kapag umuulan. Dati kasi, kahit walang payong, lalakad pa rin papunta sa palengke. Now you don't have to do that anymore. You're safe here, with me. Hindi agad nakasagot si Julian. Ilang saglit silang tahimik hanggang sa maramdaman niyang may mainit na palad na humawak sa kanyang kamay. Julian. Lumingon siya. Doon niya nasilayan ng mga mata ng binata na malalim, tapat at may bahid ng kaba. I don't know how to say this the right way, but I want to try. Kasi ngayon ako nagkaganto. Anong ibig mong sabihin? Julian, I like you. No, that's not the right word. I think I'm in love with you. Nanlaki ang mga mata ni Julian. Raven. I know it sounds crazy. Pero hindi to basta-basta. Ikaw ang babaeng pinili ng tadhana. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero sa araw-araw na kasama kita,
Parang ikaw na yung tahanan na matagal kong hinahanap. At bago pa man siya makapagsalita, ay marahang inilapit ni Raven ang kanyang mukha. Can I kiss you? Hindi na nakasagot si Julian. Sapat na ang pagsara niya ng mga mata at paglapit ng kanyang mukha para maging sagot. Nang magtagpo ang kanilang mga labi, ay tila ba huminto ang mundo. Wala ng ulan at wala ng lamig. Tanging init ng halik at damdamin. Pagkatapos ng halik, ay mahigpit siyang niyakap ni Raven. Let's go inside. You're freezing. Tahimik siyang sumama. Pagpasok sa loob, ay diretso sila sa kwarto ni Raven. Isang malinis, eleganteng silid na amoy sandalwood at mamahaling linen. I'll get you dry clothes, ha? Sabi ni Raven habang inaabot ang isang oversized na t-shirt. Nagpalit si Julian habang nakatalikod ang binata. Wala silang imika ng masandaling yon. Ngunit tila may namumong tensyon sa pagitan nila. Hindi tensyon ng galit, kundi ng matinding damdamin. Nang humarap si Julian, suot ang t-shirt na sobrang laki sa kanya, ay ngumiti si Raven. You look beautiful. Aniya habang lumalapit. Raven, just tell me to stop and I will. I don't want to scare you. Bulong ni Raven habang marang hinahaplos ang pisngi ni Julian. Hindi siya umiwas. Sa halip, ay siya pang unang humawak sa dibdib ni Raven. Ramdam niya ang tibok ng puso ng binata. Mabilis, parang sa kanya. Hindi na nila napigilan. Nagsimula sa mamarang halik at lumalim ang kanilang ugnayan. Isa-isang nalaglag ang mga hadlang at mga pangamba. At bawat galaw ay puno ng pag-iingat, ng respeto at ng pagmamahal. Walang pagmamadali. Sa bawat halik ni Raven sa leg ni Julian, sa bawat haplos ng palad nito sa kanyang balat, ay dama ni Julian ang init ng pagmamahal na hindi niya kailanman natikman. Maingat, malambing, at walang bahid ng kasakiman. Ganito siya minahal ni Raven ang gabing yun. Hindi bilang isang lalaking may kapangyarihan, kundi bilang isang lalaking nagmamahal ng totoo. Nang nahiga sila sa kama, ay magkahawak ang kamay at parehong tahimik na marahang hinaplos ni Raven ang buhok ni Julian. You're a virgin? Tahimik na tumango si Julian. Oo. Huminga ng malalim si Raven at saka siya niyakap ng mahigpit. I'm sorry, I didn't know. You trusted me with something that's sacred. Ginusto ko rin naman, Raven. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa gabing yon, wala nang kailangang ipaliwanag pa. I love you and I will protect you. Always. Mahal din kita, Raven. Muling natahimik ang buong mansyon. Kamakailan lang ay puno ito ng tawanan habang sila'y naghahanda ni Raven ng almusal. Si Julian ang nagprito ng itlog habang si Raven ang nagtimpla ng kape. Natatawa pa siya sa itsura ng binata habang nakapikit na nilalasahan kung masyado bang matapang ang timpla niya. Pero ngayon ay tila may malamig na hanging dumaan sa kanyang likuran habang hawak niya ang lumang doorknob sa silid sa ibaba ng hagdan. Ma'am Julian, bawal po yung buksan. Sa gamit lang po yan ni Sir. Paalala noon ni Manang Aida. Pero sa di niya maipaliwanag ng dahilan at hatak ng kuryosidad, ay binuksan niya ito. Madilim, amoy lumang kahoy at lumang papel ang pumuno sa kanyang ilong. Bumungad kay Julian ng mga kahon, ilang supot at mga gamit na tila hindi na ginagalaw. May isang folder sa ibabaw ng mesa. Kulay abuhe na may alkapok. Dahil hindi mapigil na kutob, ay binuksan niya ito. Pagkabukas ng folder, ay napasinghap si Julian. Kontrata iyon. May larawan niya sa gilid. Yung kuha nung kumuha siya ng ID para sa application form ng kanyang madrasta. May nakasad na halaga sa dulong bahagi. 1,000,000 piso. At ang mas mabigat na pirma ni Raven Trinidad sa pinakailalim. Napaupo siya sa silya. Hindi siya makahinga. Hindi totoo to. Hindi. Nanghihinang sambit ni Julian. Nilunok niya ang pait at sa ilang linggo nilang magkasama, kahit hindi perpekto ay ramdam niya may namamagitan na sa kanilang dalawa ni Raven.
Hindi yun peke. Hindi yun scripted. Hindi dapat pero hetong pruweba. Isa pala siyang produkto ng kasunduan. Binili lang talaga siya ni Raven. Nabitaw niya ang folder. Agad siyang tumayo at mabilis na umakyat. Hindi siya umiyak. Tuliro lang si Julian at litong-lito. Sa halip na magtago o matulog, ay lumapit siya kay Manang Aida sa kusina. Manang, may tanong po ako. Oh, bakit iha? Yung lola po ni Raven, yung sinabing inaalagaan ko, nasan po siya ngayon? Lola? Opo, yung matanda pong sinabing akong maging personal maid? Natahimik si Manang Aida at ilang segundong lumipas. Anak, matagal ang patay ang lola ni si Raven. Napatay pa siya bago magtapos sa kolehiyo. Pati nga ang mga magulang niya wala na rin. Kaya nga siyang mag-isa na lang sa mansyon na to. Parang may malakas na sumampal sa mukha ni Julian. Sigurado po kayo? Oo naman, iha. Akong kasama niyo mula pa nung una. Akong nagpalaki sa kanya. Kung buhay pa ang lola niya ay malamang ako pa rin ang tagapagluto rito. Pero wala na nga. Kaya ang gusto ni si Raven, iba na lang magluto para hindi daw ako mahirapan. Bakit mo naman natanong? Hindi na sumagot si Julian. Napaurong siya ng ilang hakbang at mabilis na tumakbo paakyat ng silid. Sa pagpasok niya ay agad siyang naupo sa kama. Ngayon ay hindi niya na kayang pigilan. Bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi siya sumisigaw pero ramdam niyang kumakawala ang sakit mula sa kanyang dibdib. Ibinigay niyang sarili niya pati damdamin. Minahal niyang isang lalaking hindi pala totoo ang dahilan kung bakit siya narito. Kinabukasan ay hindi bumaba si Julian. Hindi rin siya nagsalita. Jill, are you okay? Please open the door. Tawag ni Raven mula sa pinto. Hindi sumagot si Julian. Wala siyang lakas. Na hindi niya alam kung galit siya, nasasaktan o pareho. Nag-ring ang cellphone niya. Tumatawag si Raven. Hindi niya sinagot. Nang makakuha ng tiyempo, ay lumakad siya paalis. Hindi niya alam kung saan pupunta. Gusto lang niyang huminga. At sa ilalim ng ulan, ay biglang bumuhos ang ulan habang naglalakad siya sa gilid ng maliit na hardin sa harap ng bahay. Hindi siya lumabas ng gate. Umupo siya sa isang bench. Basa na siya, pero wala siyang pakialam. Maya-maya ay narinig niyang yabag ni Raven. Dumating itong basang-basa rin. Hawak nitong isang malaking payong pero hindi niya ginamit. Julian. Hindi siya tumingin at hindi siya nagsalita. Umupo si Raven sa kanyang tabi na hindi alintana ng ulan. Nakita ko ang folder. Folder na may tinatago ka. Alam mo na siguro yung sinasabi ko? I didn't plan for it to be this way. The truth is, I saw your file, your photo, and something about you. I wanted to see you. I paid, yes, but not to own you. I paid so you could have a chance and maybe I could do. Napatingin siya kay Raven. Anong chance? Yes, a chance to change the life I had. I've been surrounded by people who only smile for money. But you were different. Simple, real. Pero bakit mo pa ako niloko? Ginamit mo pa yung lolo mong patay na pala. Because I was afraid. Afraid that if I told you the truth, you'd never stay. Hindi siya nakasagot. Ang sakit pa rin. Pero may bahid ng katotohanan ng mga mata ni Raven. Hindi ito nagsisinungaling ngayon. Sinabi mong mahal mo ako. I do. More than you know. Nang mga sumunod na araw, ay hindi na bumalik ang dating sigla. Kaya naman hindi na kinaya pa ni Julian at umalis na lamang siya ng walang paalam. Dalang malit na backpack at pusong wasak, ay tahimik na bumaba ng tricycle si Julian sa tapat ng luma nilang bahay. Basa ang paligid sa ulan, ngunit higit na basang-basa ang kanyang damdamin sa pait ng katotohanan. Walang ibang tunog kundi ang lagaslas ng ulan sa bubong at ang pagtahol ng aso sa di kalayuan. Walang ibang linaw ang bahay.
Bagya siya natigilan bago marahang kumatok. Pagbukas ng pinto ay bumungad ang malamig na tingin ni Aling Tonyang. Ang madrasta niyang halos sumira ng kanyang pagkatao. Haba? Anong ginagawa mo rito? Agad na usisa ni Aling Tonyang. Nakakunot ang noo habang may hawak na basang tuwalya sa balikat. Wala na akong ibang mapuntahan, Kyang. Pwede po bang dito na lang po ako ulit? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tinapunan siyang tingin mula ulo hanggang paa. Akala ko ba alaga ka na ng mayaman mong amo? O baka naman itinapon ka na? Ganyan talagang mga katulad mong akala mo kung sinong prinsesa. Napayuko si Giuliani. Masakit ang bawat salitang binibitaw ng madrasta, pero wala na siyang lakas para makipagtalo. Napagod na siya. Wala na siyang boses para ipaliwanag. Ang gusto lang niya ay makapagpahinga. Kung gusto mong manatili rito, huwag kang umarte-arte. Ako'y may sakit na. Hindi ko kailangan ng pabigat. Sumunod si Julian sa loob. Kahit si dilim, ay kabisado pa rin niyang ayos ang bahay. Ang lumang upuan, ang sirang bentilador, at ang amoy ng lumang telat kahapon. Kinabukasan ay maagang nagising si Giuliani. Kahit hindi nitusan ay kusa niyang nilinis ang paligid. Nagluto ng almusal at nag-inom ng tubig para kay Aling Tonyang. Hindi ito nagpasalamat. Bagkos ay reklamo pa ang kanyang natanggap. Ay, ang alat ng luto mo. Baka masyado kang nasanay sa pagkain ng mga mayaman, kaya hindi mo na alam ang timpla ng masa. Pasensya na po, Chang. Susubukan ko pong ayusin sa susunod. Ayusin mo talaga. Hindi porket wala ka ng amo ay magpapakain ka na rito ng kung ano-anong hindi masarap. Tiniis lahat ni Giuliani. Hindi dahil sa kahinaan kung hindi dahil sa pangunawa. Sa kabila ng galit ay alam niyang may sakit si Aling Tonyang. Isang karamdamang unti-unti na nagpapahina rito. Ngunit sa halip na magpakumbaba ay lalo pa itong naging masungit at mapanakit sa salita. Tuwing gabi ay umiiyak si Julian ng tahimik. Hindi dahil sa mga sinasabi ni Aling Tonyang, kundi sa bigat ng kaloobang iniwan ni Raven. Sinungaling ka. Ginamit mo ako. Pinaasa mo ako. Bulong niya sa kanyang sarili sa tuwing matutulala sa kawalan. Araw-araw ay parang paulit-ulit na bangungot. Gigising ng maaga, mag-aalaga ng may sakit na halos hindi siya makilala bilang anak ng dati nitong asawa. Magpapakumbaba sa mga salita tingin. At sa gabi ay muling luluhod sa harap ng Diyos upang magtanong kung hanggang kailan pa ang kanyang pagtitiis. Isang araw, habang pinapalit niya ng lampin sa Aling Tonyang, ay nagsalita ito ng walang babala. Ano ba talagang balak mo rito, Julian? Umaasa ka bang magbabago ako? Nayayakapin kita bilang anak? Tigilan mo yan. Hindi ka kawawa. Ako ang may sakit dito. Wala po akong inaasahan, Chang. Gusto ko lang pong may mag-alaga sa inyo. Kahit pa hindi niyo ako tinuturing na pamilya. Ang drama mo. Dati ka lang namang sip-sip. Huwag kang magmalinis. Hindi na sumagot si Julian. Tinapos niyang pag-aalaga, sa katahimik na tumayo at nagtungo sa kusina para maghanda ng gamot. Isang pirasong tinapay at isang basong tubig lang ang iniwan niya sa mesa. Wala siyang gana. Hindi rin siya makatulog ng maayos. Ngunit sa kabila ng lahat, ay pinili niyang manatili. Tuwing gabi, ay hindi niya na naiwasang maalalang mga alaala ni Raven. Ang mga ngiti, ang mga titig, at ang gabing nagpabago sa buong pagkatao niya. Pilit niyang binabaon ang lahat ng yun sa limot, ngunit paulit-ulit itong bumabalik. Hindi niya maintindihan kung alin ang mas masakit. Ang pagkabunyag ng kasinungalingan o ang pagtanggap na minahal niya ang taong yun ng buot totoo. Hanggang isang araw habang naglalakad si Jillian sa gilid ng lumang kalsada, ay walang ano-ano ay may humintong itim na SUV sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at mabilis na bumaba ang isang lalaking hingal na hingal. Halatang nagmamadali. Julian! Napalingon si Giuliani
Si Raven palang bumaba mula sa sasakyan. Anong kailangan mo? Wait, please. Just listen to me. 5 minutes lang. Please, Julian. Pagsusumamo ni Raven at hinawakan ng siko ng dilaga. Bitawan mo ako. Okay. Pero just give me a chance to explain. Hindi kita niloko. I bought the contract para hindi ka na mapunta sa sindikato. I had to do it that way, Julian. Kasi kung hindi ko ginawa, baka wala ka na ngayon. Paano mo malalaman yun? Ikaw nga. Ikaw may pirma sa kontrata. Tumigil si Raven sa kadahan-dahang nilabas mula sa kanyang coat ang isang envelope. Binuksan niya ito at nilabas ang ilang papel at isang USB. Ito yung orihinal na plano. Your stepmother made a deal with a human trafficking syndicate. Pero bago pa man pumirma ang mayon, I came in. I offered more money para hindi ka nila makuha. I know hindi ako naging open sa'yo. But you don't know what I had to do to protect you. Ginamit ko ng pangalan ko. Pero never kong inisip na magiging pag-aari kita. Ikaw yung babae na gusto kong mahalin, Julian. I have video. Here is your stepmother. She admitted everything. Lahat ng ginawa niya, the deal, the money, kung paano niya sinadyang ibenta ka. Sabay abot ng phone. Nang i-play ni Raven ang video, ay narinig ni Julian ang pamilya na boses ni Aling Tunyang. Ay sa tigas ng ulo ng batang yun eh. Mabuti nga ito at may pakinabang siya. Buti pa yung Raven na yan. May pera at hindi ako tinawaran. Nabitaw ni Julian ang bag. Nanginginig ang mga kamay niya. Alam kong kayang gawin ni Chang lahat para sa kasakiman niya. Pero ang sakit lang pakinggan na talagang inuudyo na ako ng walang pakundangan. I didn't want you to carry that pain. Gusto ko lang mapaliw ka sa kanila. I thought if I could just buy you out of it, then maybe I could help you start over. With me. Napakuyom si Julian sa kanyang dibdib. Tila may isang bagay na humaplos sa kanyang puso na mainit, mahina, ngunit totoo. Bakit mo ginagawa to? Dahan-dahang lumapit si Raven. Because I care. More than I thought I ever would. And honestly, hindi ko nito nakita sa sarili ko. Pero nung nakita kitang lumuluha sa garden that night, I knew I wanted to protect you. Katahimikan. Hangin nang nandapit hapon ang pumapagitna sa kanila hanggang sa dahan-dahang umangat ang tingin ni Julian. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako. I don't expect you to. But please, let me earn the trust back. Gusto ko lang malaman mong I never meant to hurt you. I never saw you as less. Sa totoo lang, ikaw pang nagpatunay na may mga bagay pa palang hindi kayang bilhin ng pera. Tumulo ang luha ni Julian. Hindi niya alam kung dahil sa galit, lungkot, o dahil sa hindi may paliwanag na saya. Kinuha ni Raven ang kanyang bag at pinulot ito mula sa lupa. Please, come back with me. I'll take you anywhere you want. Pero kung ayaw mo na talagang bumalik sa mansyon, maiintindihan ko. Pero kahit sa malayo, just let me know you're safe. Kasi kung mawawala ka, hindi ko na alam kung anong mangyari sa akin. Tahimik si Julian. Hindi agad sumagot. At tinitigan lang si Raven. Sa huli, mahina siyang tumango. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi ko pa alam kung kaya ko pang bumalik sa dating tayo. That's all I need. Isang chance lang, Julian. Salamat. Hindi na mapigilan ni Julian ang mapangiti, kahit bahagya lang. Habang magkatabi silang naglalakad papunta sa kotse, ay biglang umihip ang hangin, kasabay ng pagbagsak ng ilang tuyong dahon. Pero sa gitna ng pag-ulan ng alikabok ng alaala, ay may isang bagay na malinaw na kahit madali ang simula, ang pagkakatuklas ng katotohanan ay maaaring maging tulay para sa isang bagong pagkakataon. At sa unang pagkakataon ay muling naramdaman ni Julian ang tahimik na kabog ng kanyang puso. Hindi sa takot, kundi sa posibilidad ng pag-ibig. Nang makabalik na sila ng mansyon, ay ginawa ni Raven ang lahat para makabawi. Wala siyang pinilampas na pagkakataon para ipadawa kay Julian
na hindi to basta-bastang babae lang sa buhay niya. Hindi siya perpekto. Oo, maraming pagkukulang. Maraming hindi nasabi sa tamang oras. Pero buo ang puso niyang gustong magtama ng mali. Una niyang ginawa ay palain si Jillian sa kontrata. Personal siyang pumunta sa abogado nila. Pinapunit ang mga dokumento habang si Jillian ay tahimik na nakatayo sa di kalayuan. Simula ngayon, wala nang papel ang magdidikta ng koneksyon nating dalawa. Kung mananatili ka, gusto kong dahil pinili mo ako, hindi dahil kailangan mo. Natigilan siya, hindi makapagsalita. Ang dami-dami niyang gustong sabihin, ang dami niyang gustong itanong. Pero sa oras na yon ay hindi salita ang kailangan nila, kundi katahimikang unti-unting nagpapalambot ng pader na matagal niyang tinayo sa pagitan nilang dalawa. Bumawi si Raven sa maliit na bagay. Gumigising siya ng maaga para ipagtimpla si Jillian ng kape. Dinadala siya sa mga lugar na gusto niyang puntahan noon pa. Sa museum, mga librong tindahan at kahit mga mumurahing kainan sa kanto na hindi alam ni Raven noon na may comfort na dulot sa simpleng babaeng kagaya ni Jillian. Akala ko dati, kapag bilyonaryo ka, hindi mo na kailangang matutong makinig. Pero ikaw, tinuruan mo akong pakinggan hindi lang ibang tao, kundi pati yung sarili ko. Sabi ni Raven minsan habang naglalakad sila sa loob ng lumang Intramuros. Napatingin si Jillian sa kanya. At anong sinasabi ng sarili mo ngayon? Na huwag ka nang pakawalan ulit. Hindi niya agad sinagot si Raven. Wala pa siya roon. Hindi pa buong tiwala. Pero natutong umiti si Jillian nang hindi kinakailangang magtago ng lungkot sa mga mata. Isang gabi, sa harap ng malaking fountain ng mansyon, ay tinanong siya ni Raven. Pwede ba kitang iyayain sa isang lugar bukas? Bakit? Gusto ko lang. Walang dahilan. Wala ring kondisyon. Gusto ko lang makita kang masaya. Sige. Kinabukasan ay nagpunta sila sa isang tabing dagat sa Batangas. Hindi exclusive, walang mamahaling setup at walang private crew. Silang dalawa lang. Habang naglalakad sila sa gilid ng baybayin, ay tahimik si Jillian. Tahimik din si Raven. Tila pareho nilang alam na ito na ang tamang sandali para sa kanila. Wala nang mga kasinungalingang nagtukubli sa mga galaw. Wala nang dahilan para umiwas. Alam mo, ang tagal kong hindi inintinding nararamdaman ko. Akala ko kapag galit ako, sapat na yun para matahimik ako. Pero hindi pala. Simula ni Jillian habang nilalaro mga paa sa malamig na buhangin. Tumigil sa paglalakad si Raven. Anong nararamdaman mo ngayon? Hindi siya agad sumagot. Tiningnan niya muna ang tubig at ang maliit na alon na tila humahaplos sa dalampasigan na parang paalala ng mga bagay na unti-unting bumabalik. Takot, pero may kasama ng kapayapaan. Dahil? Dahil ikaw pa rin ang pinipili ko. At ang daming dahil para hindi. Hindi ko pa talaga alam kung kailan ko ulit maibabalik ang tiwala ko sa'yo. Pero alam ko, ayokong tapusin to. Hindi pa. Pwede ba kitang kahapin? Tumango si Jillian. At sa unang pagkakataong matapos ang mahabang gulo, ay nahulog silang muli sa gitna ng dagat at liwanag ng dapit hapon ay nagtagpo ang kanilang dalawang pusong nasaktan. Naligaw, pero pilit pa rin bumabalik sa isa't isa. Nang maglapad ng kanilang mga labi, hindi na ito gagaya ng una. Hindi ito kasunod ng kontrata. Hindi ito dahil may utang. Ito'y halik ng dalawa na parehong nasugatan. At ngayon ay pinipiling magmahal muli ng walang kasunduan at walang kondisyon. Kinabukasan, habang kumakain sila ng almusal sa isang karinderya malapit sa tabing dagat, ay nakangiti si Jillian. Sigurado ka ba na gusto mong kasama ako sa gulo ng buhay mo? Gusto kita sa lahat ng bersyon ng buhay ko. Gulo, ginhawa, ulan, tag-init. Kahit ano. Corny mo. At ikaw, ang ganda mo palagi kahit nakanganga ka matulog. Yung totoo, binabantay mo ba akong matulog? Kahit magdamag pa kitang titigan, hindi ako magsisawa. Hindi na sumagot si Jillian. Pero ang pagkahawak niya sa kami ni Raven habang binabaybay nilang pauwi ay sapat ang sagot. Sa pagbabalik nila sa mansyon ay hindi na tutulad ng dati. Hindi dahil sa anyo ng bahay,
Hindi dahil sa damdaming dala nila. Ngayon ay may bagong tiwala at bagong simula. Kahit ilang ulit masaktan, basta totoong pag-ibig ay may pag-asang muling buuin ang puso. Ilang buwan ang lumipas mula nang muli silang magkasama ni Jillian. Hindi man naging madali ang lahat. Araw-araw ay pinapatunay ni Raven na totoo ang kanyang pagbabalik at hindi siya aalis muli. Naging abala si Jillian sa kanyang pag-aaral. Balik kolehiyo siya ngayon. Tinutukan ng kursong matagal ni pinangarap, ang psychology. At sa tuwing may free time siya, ay tumutulong siya sa guidance office bilang volunteer. Malapit sa puso niyang mga kababatang naliligaw ng landas. Marahil dahil minsan ay naligaw din siya. Sa puso, sa pangarap, at sa tiwala. Tuwing uwian, ay susundo sa kanya si Raven gamit ang kanyang black SUV. Hindi na siya pinipilit nitong sumakay sa sports car dahil alam nitong naiilang pa ni si Jillian sa mga labis na maranyang bagay. Basta tahimik lang silang mag-uusap habang pauwi. Minsan ay magkukwento si Jillian ng mga nangyari sa klase. Minsan tatahimik lang silang pareho. Pero hindi yun awkward na parang sapat na magkasama sila. Isang hapon, habang naglalakad sila papasok sa gate ng mansyon, ay napansin ni Jillian ang ilang kahon ng documents si Therese. Anong meron? Ngumiti si Raven na hawak ng isang folder. I'm launching something. A foundation. Foundation? Para saan? Para kay Raven, ayun ang tamang panahon. Dahan-dahan niyang pinaliwanag ang plano. It's for women, Jillian. For those rescued from trafficking, abuse, women like her mother once was. Or what she could have been kung hindi kita nahanap. Napatingin sa kanya si Jillian. Hindi niya inaasahan yon. Ilang beses nilang tinatalakay ang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan, pero laging may distansya. Parang ayon ni Raven nang masyadong masaktan siya. Pero ngayon, harapan at diretsahan. Hindi na siya tinatato bilang taong kailangang iligtas. Bagkus, isang taong maaaring tumulong. I want to make things right. Not just for us, but for them. Bakit ngayon mo lang ito naisip? Because I saw you fighting for a future. Na-realize ko, love is just saying sorry or giving you flowers. It's making the world a little safer for women like you. Kasi, you deserve better. Hindi makapagsalita si Jillian. Sa simpleng pananalita ni Raven, ay naramdaman niyang ito na ang bagong bersyon ng lalaking minsan niyang sinumpang mahalin. Mas tahimik, mas totoo, at mas matapang. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Sa mga sumunod na linggo, ay naging mas abala si Raven. Nakikipag-meeting siya sa mga NGO, psychologist, at mga dating biktima. Minsan ay iniimbitahan si Jillian para samahan siya sa field. Unang beses niyang makita si Raven sa ganong sitwasyon, niya walang suit, walang sunglasses, walang aura ng boss, kundi isang lalaking tahimik na nakikinig sa kwento ng iba. Minsan ay may nagtanong na isa sa mga babaeng survivor na nakausap nila sa isang halfway house sa Taguig kung bakit daw yun ginagawa ni Raven. Marahan siyang umiti. Because someone I love almost didn't make it out. Kung may nakatulong nun, baka mas maaga siyang gumaling. Nagkatingin na silang dalawa ni Jillian. Wala na siyang kailangang sabihin. Isang gabi, habang sila ay nagdi-dinner sa garden ng mansyon, ay napansin ni Jillian ang pagod sa mukha ni Raven. Napapansin ko, pagod ka lagi. Hindi mo naman kailangan gawin itong mag-isa eh. I know, pero gusto kong may mapatunayan. Hindi lang ako good when I'm in love. I want to be a better man, even without the romance. Buti na lang talaga, I have you beside me. Hindi mo ako kailangang i-spoil, Raven. Hindi mo kailangang palagi akong iligtas. Gusto lang kitang makasama. Kahit simple lang. You're the only person na kaya magsabi yun sa akin ng diretso. And I love you for that. Alam mo, minsan naisip ko, paano kung di kita nakilala noon? Paano kung hindi ka pumayag na bigyan ako ng chance? Siguro hindi ko matututunan kung paano magpatawad. Siguro hindi mo rin matututunan
kung paano maging Raven na hindi lang basta lalaki at hindi lang basta Trinidad. Tama ka. You saved me too. Lumipas pang ilang buwan, pumasa si Jillian sa midterms niya. Nakatanggap na siya ng recognition mula sa guidance office sa pagiging consistent volunteer. Isang araw, habang kausap ng ilang estudyante, ay dumating ang isang staff ng Allen Foundation. Nagulat si Jillian nang sabihin ng isang staff na kailangan siya ni Raven sa event. Hindi niya alam na siyang itinakdang keynote speaker. Ayon sa lalaki, si Raven mismong pumili sa kanya. Isang sorpresa raw at tanging si Jillian lang daw ang karapat-dapat magsalita sa harap ng lahat. Sa mismong event ng foundation ay nakaputing dress si Jillian. Simple lang, walang alahas, pero tumatak siya sa buong audience. Mula sa media hanggang sa mga kasamahang advocate, lahat ay tahimik habang nagsasalita siya. Hindi po ako expert, wala pa akong degree, pero isa akong dating biktima ng takot, ng pangungutya, ng pangakong hindi tinupad. Pero ngayon, andito ako. Hindi dahil may bayani akong sumagip, kundi dahil natutunan kong hindi ako nag-iisa. Maraming Jillian sa mundo. At kung tayo-tayong maghahawakan ng kamay, baka mas konting kailangang iligtas. Pagkatapos ng speech, ay dumiretso si Jillian kay Raven na nakatayo sa gilid ng entablado. Nakangiti at may luha sa mga mata. You made me proud. Hindi ko alam na kaya mong gawin yun. Kasi kasama kita. Hindi pa tapos ang laban. Pero ngayong pareho na silang lumalaban, hindi lang para sa isa't isa, kundi para sa iba na mas matibay na ang pundasyon ng pagmamahal nila. Sa gitna ng mga dami ng papel, proyekto at plano, hindi nila nakakalimutang maghawakan ng kamay. Sa bawat gabi, sa pagod at katahimikan, ay laging may bulong si Raven bago sila matulog. I love you, Jillian. Thank you for saving me. I love you too, Raven. This time, I believe you. Sa paglipas ng mga taon, ay marami nang nagbago. Ngunit kung mananatiling totoo, iyon ay ang pag-ibig na tinanim sa gitna ng sakit, pagtataksil at pagsasakripisyo. Isang hapon sa bagong bukas sa Marcus Trinidad Women's Shelter, tanaw ni Jillian mula sa verandang mga batang babaeng masayang naglalaro sa hardin. Lahat sila dating biktima. Pero ngayon ay may panibagong simula. Isa-isang dinidiligan ng oras, gabay at pagmamahal ang panibagong kinabukas ang kanilang binubuo. Lumapit si Raven, bit-bit ang dalawang tasa ng tsaa. Alam mo, this view never gets old. Iba yung pakiramdam knowing you're doing something meaningful. Naalala mo pa ba noon? Wala tayong tiwala sa isa't isa. Wala tayong direksyon. Pero ngayon, we built something beautiful. Kasama ka. Dahil sa'yo. Sagot ni Raven at inilapad ang palad sa likod ng kamay ni Jillian. Tahimik silang nagkatitigan. Wala nang kailangan pang sabihin. Sa bawat tingin, sa bawat ngiti, ay nandoon ang kumpirmasyon ng panata nilang magsimulang muli. Hindi lang para sa isa't isa, kundi para rin sa mga taong nawalan ng boses gaya ni Jillian noon. Sa kabilang dako naman, si Aling Tunyang ay kasalukuyang nagbabayad ang kanyang kasalanan. Nahatulan ito ng 6 na taong pagkakakulong matapos mapatunayang sangkot sa human trafficking. Sa loob ng kulungan ay tila doon lang niya naranasan ang katahimikan na kailanman hindi niya pinansin. Wala ng pera at wala ng kapangyarihan. Ang tanging naiwan sa kanya ay mga alaala ng maling desisyon. At sa mga gwardya ay madalas ito nakaupo sa isang sulok. Nakatingin sa kawalan, hawak ang luma niyang rosaryo. Nagtatanong minsan ng isa sa mga kapwa preso niya kung sino ang dating anak-anakan. Tahimik lang si Aling Tunyang. Maya-maya mahina itong bumulong. Jillian, patawad. Hindi na iyon marinig pa ng personal ni Jillian. Ngunit sapat ng konsensyang unti-unting gumigising sa kanya sa loob ng malamig at mapait na katotohanan. Pagkatapos ng event ng foundation, ay dumiretso si Raven at Jillian sa simbahan kung saan sila ay madalas nagtutungo. Doon sila naupo tahimik ng dindarasal
na tila pasasalamat sa Diyos sa ikalawang pagkakataon. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganito kasi ang kahatungan natin. At kung wala ka, I wouldn't have been known the real meaning of love. Ang cheesy mo na talaga ngayon. Dati pa to hindi mo lang pinapansin. Biro ni Raven, sabay akbay. Naglakad silang magkaakbay palabas ng simbahan. Hindi na para takasan ang nakaraan, kundi para yakapin ang ngayon at ang lahat ng darating pa. Ang kwento ni Raven at Julian ay hindi perpekto. Nagsimula ito sa pagbenta, sa pagtataksil at sa sakit. Ngunit natapos ito sa kapatawaran, pagmamahal at panibagong simula. Dahil hindi natin hawak kung sinong mga taong darating sa buhay natin. Maging kaaway man o tagapagligtas. Ngunit nasa kami natin ang pagpili kung paano tayo babangon mula sa pagkakadapa. At ang tunay na pag-ibig ay hindi laging makintab sa simula. Minsan, kailangan itong hugasan ng luha bago magningning. Naway nagustuhan niyo po ang kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang